Mga kababayan, pakinggan po natin itong mga bagong sinabi ni Miss Cathy Binag sa interview niya kay Maharlika Boljaquera. At pag-usapan po natin, eto na po. So, gusto kong linawin sa ating mga mamamayan. Right now, like 14,000 live viewers ang nanonood sa atin. Kailangan Opo. ma-aware yung tao. So, ibig mong Mm. sabihin na yung anak mo ay nasadlak sa ganong pulboronic activity at Opo. kasama sa mga pulboronic session na yon ang Opo. mga anak ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. Sino, kung pwede mong pangalanan, or kung pwede lang, sino o tatlo bang anak, dalawang anak, o isang anak lang? Dalawa. Pero hindi ko papangalanan muna. Wow. Pero pag nag-comment siya, sabihin ko. Pag Alam niyo nag-comments yun. ka. Eh, Pero alam na baka, nila yun. Alam mo, Maharlika, public yan. Ayun mga kababayan, narinig po natin. Talaga naman pong patuloy pa rin sila sa ganyang issue at talaga namang this time nagiging specific na po sila. So, ito lang po yung aking magiging reaction dyan. Actually, ayoko nang magbigay ng reaction sa mga ganyang issue dahil talaga naman pong nakakaumay na. Gusto ko lang pong bigyan ng payo ang ating mga kababayang DDS. Sa patuloy niyong ginagawang ganyan na hindi kayo tumitigil, lagi kayong ganyan, ang dami niyong sinisiwalat, ano pong napala nyo? Baguhin niyo na yung style niyo dahil hindi po talaga kayo nakakakuha ng suporta dahil umay na yung mga tao. Sa tingin ko, ako personally, wala na nga po akong pakialam kung totoo yan or hindi. Dahil right from the start, naintindihan ko po, nakita ko po yung intention nila at sa pagkakaunawa ko, gusto lang nilang patalsikin ng Pangulo at iupo ang kanilang gustong iupo para maprotektahan siguro ang kanilang mga personal na mga interest, ang kanilang mga sarili. Yan po yung aking pagkakaintindi, kaya ako po ay binabaliwala ko na yan. Kaya gusto kong payuhan ng ating mga kababayang DDS, baguhin niyo yung style niyo dahil hindi po talaga kayo nakakakuha ng simpatya at suporta sa ating mga kababayang Pilipino. Ang katotohanan, eto mga kababayan, sabi nga po dito sa balita, tumaas po ang suporta ng Pangulo kumpara sa suporta ng kampo ng mga DDS. Sabi dito, pro-Marcos support rises, pro-Duterte falls in Q2 2024. Ayan po mga kababayan, ang sabi dito, pro-Marcos is 36% and pro-Duterte is only 16%. So siguro it's safe to say na sabihing 16% na lang po sila. 16% na lang po kayo mga DDS. Kaya ang payo ko sa inyo, baguhin nyo na yung style nyo dahil umay na po ang mga Pilipino. Magpapatuloy po ang pagbaba ng suporta ng mga tao sa inyo sa inyong patuloy na ginagawa. Hindi po natutuwa ang mga tao. At kagaya nga po nung binahagi ko sa inyo, yung isa pong video po ni Cathy Binag, pinarinig ko po sa inyo, doon po natin narinig na sa pagkakaunawa ko po ay nagsasalita na daw siya dahil hindi niya nagugustuhan yung nangyayari po kay VP Sara. So doon po malinaw yung intensyon na hindi po bansa talaga ang concern nila. Narinig naman po natin sa sinabi niya doon sa isang video na pinarinig ko sa inyo dahil hindi na po niya nagugustuhan yung sinasabi niya na nangyayari po kay VP Sara. So ngayon, ayan po yung ginagawa nila na parang desperate move na po yan. Nakikita ng mga tao, desperate move kasi pati yung iba na mga private individual ay dinadamay. Ito lang sasabihin ko po sa inyo, sa kasong libel po, regardless kung totoo or hindi, kapag na-defame, kapag may malicious intent, at kapag may identity, maaari po kayong makasuhan at mahatulan ng guilty. Regardless kung yan ay totoo or hindi. Kahit pa totoo ang sinasabi nyo, kapag may defamation, may malicious intent at may identity, maaari po kayong mahatulan ng guilty dyan. Sa kasong libel. Lalo na kung mga pribadong individual at lalo na kung ito ay may kinalaman sa kalusugan, health ng isang tao. So, dating gawin mga kababayan, ganyan po ginagawa nila, puro po negative, puro kasiraan ng ibang tao ang kanilang din-discuss. Magbabahagi na naman po ako sa inyo ng good news na nangyayari po sa bansa natin. Ito po, bumaba po ng 3.1% ang unemployment rate ng bansa natin noong pong June. And sabi dito, government ramps up efforts for high quality job generation. Yan po ay according sa NEDA. So, isa pong magandang balita yan mga kababayan. Ibig sabihin, mas dumami po yung may trabaho sa bansa natin at umunti po yung unemployed.
bukod dyan, naibahagi ko na sa inyo to dati pero ibabahagi ko ulit sa inyo. Ang sabi po dito, the Philippines' real GDP growth was the second fastest among its Asian neighbors that have already released Quarter 2 2024 data. So nangunguna po ang Vietnam, sumunod po ang ating bansa, Pilipinas, at mas mabilis po tayo yung GDP growth natin kumpara sa Malaysia, Indonesia, China, and Singapore. Imagine niyo mga kababayan, naungusan pa po natin ang China at ang Singapore. Ito po yung mga para po sa akin ay first world country na talaga namang namamayagpag ang kanilang GDP growth dati. Pero ngayon, sa quarter 2, naungusan po natin sila at tayo po ang second fastest sa buong Asia. Nakalagay naman po dyan po. So, yan po ay good news, no? At mas pinipili kong ibahagi yan para kahit papano malabanan ang kanigahan ng kabilang kubol. Kasi kapag laging sila na lang ang naririnig ng ating mga kababayan, baka po talagang magtampo ang ating mga kababayan sa gobyerno at baka wala nang ma-absorb na magandang balita ang ating mga kababayan. Ngayon, may nakikita po akong mga nagko-comments na sabi nila, okay, sineshare mo yung mga good news. Gumanda ang GDP growth, bumaba ang unemployment rate, pero hindi naman daw po ramdam ng ating mga kababayan. Ang totoo po, may mga nakakaramdam at meron pong hindi nakakaramdam. Kaya nga po, dapat po tayong maging consistent, mga kababayan ko. Kailangan po natin maging consistent sa pagtulong at pagtutulungan para po makamit po natin yung goal natin na pare-pareho po nating maramdaman ang mga achievements na iyan. Sa ngayon, siguro yung iba hindi nararamdaman at iba lang nakakaramdam. Kaya dapat po natin doblehin po ang kayod, doblehin ang pagtulong sa ating bansa para po pare-pareho po nating maramdaman ang mga good news na iyan. Kailangan po nating palakasin ang ating export at kailangan po nating palaguin ang ating ekonomiya para po maramdaman po natin ito pare-pareho. Alam niyo, nakita ko yung strategy ng China. Kung maaalala niyo po, sa mga bansa may mga Chinatown at marami pong Chinese na nakakalat sa iba't ibang bansa. Ang ginagawa nila, sila po yung mga nagnenegosyo sa mga bansang iyon at nag-aangkat po sila ng mga produkto galing sa China. Kaya nakakatulong sila na pataasin ang employment rate ng kanilang bansa at palaguin ang ekonomiya ng kanilang bansa. So nakikita po natin na sila po ay nakakalat sa buong mundo, nagnenegosyo sa iba't ibang bansa at yung mga tao sa mga bansang yon ay taga-bili at ang China po ang taga-benta. At yung binebenta po nila ay galing po sa bansang China. So yung manufacturing nasa China, so sa makatuwid, ang nakikinabang po talaga ay yung bansang China. Yung mga tao sa mundo ay nagpapasok ng pera sa China kasi sila po yung tayo ang bumibili ng mga produkto nila. Kaya dapat po talaga nating unahing tangkilikin ang ating mga produktong Pinoy para makatulong po tayo sa bansa natin kasi ganun po yung ginawa ng China. So, pwede din naman po nating gawin iyan dahil marami po tayong mga kababayan na nakakalat sa buong mundo. Marami tayong mga OFW, So, kung maipapayo ko po sa inyo, sana unahin niyo pong tangkilikin ang mga produktong Pilipino dyan sa mga bansang kinaroroonan nyo. Kung halimbawa kayo nasa UAE, nasa Japan, nasa Hong Kong, or sa Amerika, kung may mga Filipino store dyan na nagbebenta ng mga produktong Pinoy, sana po itangkilikin nyo. Dahil kapag tinangkilik nyo po at mabilis maubos ang kanilang paninda, mag-aangkat po yung mga yan. Bibili po yan ng mga produkto dito sa bansa natin na tayo ang nagmamanufacture. Natutulungan po nila ang ating mga kababayan na magkaroon ng trabaho dito. At natutulungan po natin ang ating gobyerno na makapagpasok ng dolyar or ng pera galing sa mga bansang kinaroroonan nyo. So, siguro, gawin din natin yung ginagawa ng China. Total naman tayong mga Pilipino ay kalat na rin sa buong mundo. Kung kayo nasa Europe, nasa Australia, maghanap po kayo ng mga produktong Pinoy na talagang galing sa Pilipinas nang sa ganon ay kayo po yung makatulong sa pagpapalakas ng ating industriya at manufacturing sa bansa natin. Makakatulong po kayo sa pagpapalago ng ekonomiya at pagpasok ng pera dito galing sa inyong mga bansang kinaroroonan at nakakatulong kayo sa pagpapataas ng employment rate ng bansa natin. Kailangan po talaga nating maging consistent. Para pare-pareho po nating maramdaman ang mga good news na ibinabahagi ko sa inyo. Maraming pong salamat sa panonood mga kababayan. Sana po i-like niyo ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.